Hindi lang pala showbiz ang minamarites ito si Christian Gaza mga kababayan. Na kapag mayroong intriga sa mga artista, eto talaga ang nauunang mag-leak di umano ng mga information mga kababayan. Dahil marami daw siyang koneksyon mga kababayan At binansagan niya ang kanyang sarili. Self-proclaimed na pambansang marites daw mga kababayan. At ngayon, pati yung pagkaka-aresto ni Tatay Digong mga kababayan, sinakyan na rin niya. At ewan lang natin mga kababayan dahil ang pinagbintangan nitong si Zian Gaza na may kasalanan daw sa pagkakakulong ni Tatay Digong ay walang iba kundi ang anak niya. What? Yan daw ang may kasalanan mga kababayan dahil nakinig daw si Tatay Digong sa anak niya instead sa mga lawyers niya. Talaga? Wala rin tayong tiwala dito mga kababayan Dahil hindi naman ito maka-Duterte. Sa makatuwid mga kababayan, nilalait pa niya yung mga Duterte supporters dati na mga kulto daw mga kababayan, di ba? Although, ngayon mga kababayan, medyo tone down siya mga kababayan. Wala siyang banat kina Duterte. Kaso nga lang, pinagbintangan niya ang anak niya. Sino ba doon sa apat? Ewan lang natin panoorin niyo po Ang mga DDS. Ito yung dati Lumang video ito mga kababayan. Na proof na hindi ito Duterte supporter. Ang mga DDS, madali itong makuha emosyon. Pag ganyan may tumutulong, basta tumutulong, bla bla bla, wala naman kayo, samba yan, samba, okay? Samba daw. Kulto yan. Kulto daw ang DDS. Sinabi niya iyon mga kababayan yung kasagsagan ng issue ni Leo Marcos nung pandemic. Ngayon, lumabas. At mayroon daw siyang kwento tungkol daw sa pagka-aresto ni Tatay Digong. Sabi ng group of lawyers ni former President Rodrigo Duterte, hindi ko alam kung ano tawagan nila. Siyempre, hindi ko na-insure. Bro, ano ba? Tay, I don't know. Bottom line, they're stating, hindi safe bumalik sa Pilipinas. Mauutak yung mga yan. The fact na merong sumisingaw na balita, okay, na meron kang ICC warrant, tatandaan nyo, pag may usok, may apoy. Tama. So, nangalap ng impormasyon yung mga group of lawyers. Legit pa talaga yung warrant? Legit pa talaga? Wala sila makuha confirmation Pero ang pinupoint out nila, kung merong usok, may apoy, at hindi ka safe umuwi ngayon, eto na ang plot twist. Nakakapit ka na ba? Eto na ang plot twist. May nakialam na anak. Isa sa anak. Nang bintang ka ba, Zian Gaza? Sino naman ang anak na ipapahamak si Tatay Digong? Yung tatay niya. Tatay do rin? Yun ba sinasabi mo? Stating na kapag hindi ka umuwi ng Pilipinas, para nating sinabi sa mga taong naniniwala sa atin na mahina tayo, na tumatakbo tayo, at makaka-epekto ito sa upcoming na eleksyon. Eleksyon pa rin, anak mga kababayan. Eleksyon pa rin ang iisipin. Are you sure about that? Wala tayong pake dito mga kababayan Pero kung nagsisinungaling ito mga kababayan, malilintikan itong ungas na to sa atin. Ng ating mga senatorial balls and even the big one on 2028. Sino pa ba yan? For sure, hindi yan si Kitty. Walang pakialam yun sa politika. Wala naman sa anak ni Tatay Digong mga kababayan Ang may hawak ng mga senador. Si Baste, mayor yan Si Pulong, wala nga inendorso si Pulong ng mga senador. Baka ang ibig sabihin nito mga kababayan, si Sara? Si Sara na naman ba ang sisisihin? Sasabihin naman sa'yo, Zian Gaza, there is nowhere to go. Kung pipilitin at pipilitin talaga ng mga bangag mga kababayan na arestohin si PRRD ay by hook or by crook pag uwi noon sa Pilipinas mga kababayan, talagang kanila itong dudukutin dahil nasa kanila ang kapangyarihan Alam nga naman manatili si Tatay Digong doon sa Hong Kong. At paano mo nasabi na talagang sinabi yan ng anak ni Duterte? So, sabi ng isang anak, I don't know how they call, tatay, papa, daddy, I don't know, I'm not sure. I think kailangan mong bumalik sa Pilipinas to show all of them na hindi tayo basta-basta tumatakbo. Pero, sabi niya, before natin gawin yan at... Andun ka ba? Andun ba siya mga kababayan? Sinabi sa iyo yan ng anak ni Tatay Digong? Who are you? Before natin pagdesisyonan yan, tatawagan ko muna yung insider, yung contact natin sa loob. May tanim sila, definitely. Eto na ang plot twist over plot twist. Ready ka na ba? Baka di mo kayanin, baka isipin mo. Netflix yung pinapanood mong kwentutan.
tinawagan na yung contact sa loob. Pagtawag sa contact, sabi ng contact, balikan ko po kayo after few hours. Bumalik after few hours. Hindi po totoo yung warrant. Propaganda lang po ito. Paano nangyari yun? Na-identify na pala nila na itong contact o tanim nila sa loob na insider ay hawak ng Duterte camp. Binigyan siya ng wrong info via message, stating sa lahat ng staff sa loob na mala group message, group chat, lamin yung send to many na yung warrant ay hindi totoo at wala tayong any confirmation na natatanggap dito. Pero sa kanya lang sinend. Kasi alam na magre-report siya sa kabila. Pagbanat ngayon na fake lang po yan, hindi yan totoo. Kasi talagang trusted to sa loob eh. Nag-book agad sila ng flight para kinabukasan. So, pinapalabas ito mga kababayan na naloko daw si Tatay Duterte doon sa kanilang puting ahas sa loob. Do you think mga kababayan hindi alam ni Tatay Digong na totoo talaga yung warrant? Sa tingin natin alam yan ni Tatay Duterte. Dahil either way dyan mga kababayan lamang talaga ang mga bangag mga kababayan. Kung hindi uuwi si Digong, hindi siya makukulong pero ma-exile siya sa ibang bansa mga kababayan. Dyan sa Hong Kong. At ang ipapakalat na mga propaganda ng mga bangag mga kababayan, sasabihin nila, oo yun tinakasan, meaning guilty. Yan. Either way, wala po talagang lusot si Tatay Digong mga kababayan sa pagkakaaresto hanggat nandyan ang mga bangag na yan kapag uuwi siya sa Pilipinas. Yan lang. Kung ano-ano pinagsasabi pa nitong dinadamay ang anak. Sabay announce sa lahat na Tatay Digong uuwi bukas, lalapag alas 9, bla bla bla. So, recap lang tayo ha. Bago pa lang lumipad, alam na agad nila na merong ganong possibility. Pagdating nila dun sa Hong Kong, binilaan siya ng mga lawyers na wag umuwi. Delikado, alright? Hindi worth it yung risk. Kaya lang merong nakialam na isang anak na uulitin ko, meron nakialam na isang anak na pinakinggan ni former President Rodrigo Duterte. Kasi meron daw siyang insider sa loob na nagsasabi na hindi daw yun totoo, yung warrant. Pangalanan mo. Pangalanan mo. Otherwise, mga kababayan, chismis lang talaga ito. Ang problema, mga kababayan, wala lang talaga itong bilang sa pagdating sa usaping politika. Kaso lang, millions and views, mga kababayan, dito sa live niya. At mayroong ibang mga tao, mga kababayan, ang naniniwala. Kaya lang ito palang insider sa loob ay identified na, kaya feedan siya ng wrong information para mag-report ng wrong information sa kanilang kampo. Kaya napilitan siyang umuwi. Then, boom, the rest is history. You know what's the funny with this thing is everything is by the book. Everything is by the book. Technically speaking, nagawa nila lahat within the power or the reach of the law. Kaya Within the power and the reach of the law? Which law are you talking about? Ang mukha, For your information, mga kababayan, hindi po yan dumaan sa due process dito sa Pilipinas. At kahit right now, ang Solicitor General, mga kababayan, umatras, si Menardo Guevara, ayaw nang ipagtanggol ang mga bangag, mga kababayan, tungkol doon sa kaso tungkol sa writ of habeas corpus ni dating Pangulong Duterte, ng final ng mga anak ni dating Pangulong Duterte doon sa Korte Suprema. Ang nag-take over, sina Boying Rimulya. Ang abogado mismo, mga kababayan ng gobyerno umatras dahil ang sabi, walang jurisdiction talaga sa atin ng ICC. Nagkawatak-watak na sila, mga kababayan. lang na weaponize lang through their own personal gain. And nakakalungkot lang kasi, syempre, based sa kwento, based sa plot. Ang mas nakakalungkot, na-intriga ka pa. Kalahin nyo, mga kababayan, yung anak daw ang may kasalanan. Bakit nasa korte si PRRD? Avoidable pala siya. Sana hindi pala siya nangyari. Kung hindi umuwi si PRRD, paano kung doon sa Hong Kong ipahuli? Paano na yan? nakinig lang sana yung former president sa group of lawyers niya at hindi sa kanyang anak. Yun lang, and ayaw. Sasabihin ng ilan, si Sarah na naman yan. Ano purpose mo para masira ang pangalan ni Sarah? Sisisihin na naman si Sarah? Wala natin, mga kababayan, anong hidden agenda ng mga taong ito. Wala silang mga mga kababayan mapapakitang source sa kanilang kwento. Malay ba natin kung ang source ng kwento nila ay doon din sa mga bangag, mga kababayan, para at the same time masisisi si Sarah o ang mga anak ni Tatay Digong sa pagkakakulong niya. Walang ibang sisihin dito kundi si bangag, mga kababayan. And I pray that Huwag ka nang magdasal. Sinungaling ka. the former president Baka sabihin ng Diyos,
sinungaling, liar. Rodrigo Duterte will be healthy harapin ang kasong ito sa Hague, Netherlands. Wala sana siya maging sakit or kaya Yung mga dilaw din mga kababayan ang sabi, sana humaba pa ang buhay ni Duterte dahil para pagsisihan niya daw mga kababayan yung mga kasalanan. Mas na naisip daw nila makita si Digong mga kababayan na nabulok sa selda kaysa mamatay. Yan kahudas ang mga dilawan. Hindi natin sinasabing ito ang kanyang purpose ha. Pero yung mga dilaw ngayon, ani niya all the way. And I just hope na magkaroon din ng kapayapaan, ang ating bansa na sobrang hope na lang. Hanggang hope na divided lang. ngayon with this Nag-umpisa na Nag-umpisa na ang gulo mga kababayan dahil hindi na nakatiis ang mga tao. political shit. Kasi at the end of the day, Talaga. if two superpowers inside the country ay nagbabanggaan, walang ibang talo kundi ang mga mamamayan. And I just feel sad now for my So paano na yan? Kung hahayaan mo ang mga bangag na walang aalma mga kababayan, isipin nyo na lang. Kung walang kukontra, walang mag-check and balance dyan sa mga ginagawa ngayon ng administrasyon, anong mayayari sa bansang ito? Isipin nyo na lang ha. own kababayans that this thing is happening sa loob ng ating bansa. So, I just pray that maging maayos ang lahat sa lalong madaling panahon. Yun lang and thank you sa pakikinig ha. So what's your point? Yun lang, bottom line mga kababayan, sinisi niya ang isa sa mga anak ni Pangulong Duterte sa nangyari. Ano masasabi niyo dito? Post your comments below.